Buhay ang Diyos! Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda po ba ang umaga? Dito po, maganda po ba ang umaga? Salamat po. Kahapon po, nagnais po ako na makatayo sa harapang ito. Ngunit hindi po pinagkalooban ng Ama na ako ang mag-share. Kasi po, sa inyo pong kaalaman, 5 taon na po ako naglilingkod dito sa Dambana. Paano nga po ba ako nakapaglingkod sa Ama? Taon po ng 2008, January, nung ako po ay mapunta rito sa Dambanang ito upang magpagamot. Ngunit, hindi po pala iyon ang balak sa akin ng Ama. Kaya po pala niya ako pinagkasakit upang mapunta po ako dito sa lugar na ito. Katulad po ninyo na naririto na may mga sakit. Maaring katulad din po namin kayo na mga kapwa ko alagad na naririto na nagbithi upang maglingkod sa Panginoon. Sa akin pong paglilingkod sa Panginoon, 2008, January, July po, July 17, nung ako'y hirangin upang maging isang alagad. Galak na galak po ang kalooban. Kahit po nung unay, hindi ko ito ginusto. Hindi ko po inisip na ako ay makapaglilingkod sa Ama. Ngunit ito po pala ang marapat na wala akong pinagsisihan sa aking buhay hanggang sa ngayon. Na ang dating buhay, walang kinapuntahan, walang direksyon. Ngunit ngayon po, sa buhay ko dito sa Dambana, kahit po simple, kahit po hindi kagaya nung araw na naghahangad ako ng higit pa doon kung ano yung nasa akin. Ngayon po, simpleng-simple na lang po. Narariyan po yung mga puntahin sa Baliwag na SM, na bihirang-bihira ko po yung mapuntahan. Kung hindi po lang talagang merong kailangang puntahan. Tayo pong, sa araw-araw po na pagpunta natin dito sa Dambana, bakit nga po ba tayo dinadala ng paa natin dito? Wala naman pong kagaya nung araw na naghahaplos. Hindi po tayo hinahaplos. Ano po ang nadadama natin na pagka-umaga na maaring sa akin pong sarili? Ako, paggising ko, merong araw na sasabihin ko, hindi ako pupunta dito. Pero, pagdating po ng alas 10, nag-uumahit na ho ako sa pagluluto, sa paggagayak sa bahay, para makasakay ng libre sa mga nalilibrehan naming mga sasakyan, kila Tita Bioli. At kami po ay nagmamadali na. Katulad din po ninyo na tayo ay may minimiti. At araw-araw po na pagpunta natin dito, tatanungin ko po kayo, hindi po ba araw-araw meron kayong nadadama? Ano po yung nadadama nyo na yon? Ano po? Kagalingan ng ating... Opo. Kagalingan po ng ating kaluluwa. Kasama na po. Kasunod na po ang ating katawan, lupa. Sa araw-araw pong pagpunta nyo dito, nandoon po yung ating magiging tema. Yung sa araw-araw ninyong pagtungo dito, iba-iba. Hindi po ba? Maaari pong pumunta kayo rito para sa kagalingan. Ngunit ano pa po yung higit nating gustong mapakinggan? Ano pa yung, tama po, ang mabuting balita ng Panginoon na siya pong nararapat nating dapat na pakinggan. Sa akin pong ika-5 taong anniversary,
Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Ama na ako ay inakay niya sa tamang landas ng aking buhay. Sa aking pong buhay, na sabihin pong may edad na rin po, may edad na para mamuhay pa ng pansanlibutan. Kaya mga kapatid, tatawag po ako ng magsishare. Ayun po, una po ang aking kapatid na Kaps. Kuya Kaps. Una po, magandang araw po, magandang umaga po, Panginoon. Sana po, sa oras na ito, pahiram niyo ang inyong salita para magampanan ko ang anong kahulugan na kayo nung umalis kayo din sa lupa. Panginoon, sa pong nasa harap kong nakapako sa krus ngayon, bakit po siya nakapako? May kasalanan po ba o ano ang nagawa? Panginoon, ituro mo po sa akin ngayon kung ano ang gagawin ko. Magandang umaga po, mga Kaps, mga halagad, mga tagasunod ni Apo. Kayo po ay napunta rito dahil po sa paniwala ninyo na kayo ay unang magamot sa inyo ang kaluluwa natin. Pangalawa po, ang sakit nating dumarating sa ating buhay. Ang tao po, tulad na po, tayo po ay alikabok, lupa. Kung hindi natin po alagaan ang lupa na yan, marami pong tutubo sa atin. Kagaya po ang sakit, na mabibigat na sakit. Dahil po, hindi natin pansin ang katawan natin nakukuwat na sa panahon na kasisiglan ng tao. Nakakalimutan tumawag sa Panginoon. Ngayon po, meron pong kinalugdan kasi po konting na kinalugdan ng Espiritu para bumaba sa atin na pakilala na tayong tao magbalik loob sa Panginoon. Kami po ngayon at mga halagad, nilagyan po ng tungkulin niya po. Ang Kaps po, kung nakikita niyo po ang Kaps, ang pag-aangan ng Kaps, Kristo Ama, pangunaan po ang sarili. Ano pang ibig sabihin, bakit po sa lalaki binigay ang pangalan nito? Ang pagkuanwari ko po sa pagkuhan nitong salita nito. Tayo po ang magulang na lalaki sa bahay. Tayo po ang tungkulin na unaan na pakilala ang Panginoon kung paano tayo sinilang dito sa mundo na ito. Ganyan po ang binuo niya po Konching ng mga Kaps para hindi lamang po dito maglilingkod. Maglingkod po dito para ipaliwanag kung bakit ang tao ay naihiwalay sa Panginoon. Bakit ang tao nalulugmok sa masamang bisyo. Bakit ang tao nakakalimutan ang pinanggalingan nila. Lahat ng nakikita nating alimbawa, mga alaman na yan, wala tayong nakikitang alaman na nakatularik sa ibabaw. Puro sa ibaba. Bakit po? Alaman po ay nagbabalik sa lupa. Tao rin po nagbabalik sa lupa. Ganun po ang ibig sabihin na tayo ay magbalik sa lupa. Ano bang dapat natin gawin para tayo tanggapin ng Panginoon? Meron tayong sisiglan doon sa taas. Ang nagpapadala ng materialis doon para tayo ay malagay sa kanan. Para tayo ay mabigyan ng biyaya ng Panginoon. Bukas po yun. Pero ang tao, bakit sa panahon nito, marami pang hindi kumikilala sa lumikha sa kanila. Yan po ang trabaho ng bilang Kaps na lumakad hindi lang po dito sa dambana na ito. Tayo ay mga Kaps lumabas para tayo magpaliwanag kung ano ang pakay ni Apo
tulungan po niya po para ang pangharap niya po na may balik ang tao sa Panginoon. Kaya tao, hanggat may isip tayo, hanggat malakas tayo, tayo'y gumawa. Tayo'y lumakad, magpaliwanag kung ano ang pakay, ang nakapako na sa krus nito. Kaya po ito pinakita sa ngayon. Siya po ay nagsilbing nagsakripisyo, hinandog ang kanyang buhay para tayo lang isalba sa nagawang kasalanan ng unang tao. At ito po ang mga alagad na ito, tinayo po ni Apo. Hindi lang po dito magsisilbi. Sila rin po ay maglalakad na kung gusto nila magpaliwanag din kagaya ng tinayo ni Apong Kristo ng mga alagad sa buong mundo. Naglakad sila, kumalat, ipaniliwanag nila ang bit-bit nilang tungkulin sa Panginoon. Sila po ay lumakad sa buong mundo, hindi para siyang wika. Bakit po? Dahil po, ang taong sa mundo nito, hindi lang po isang wika. Kaya po, kung basahin natin ang mga ginampanan ng mga halagad, para-pares lang po ang salita. Buhat po sa Mateo, hanggang sa ibang ebangelistang 12, lumakad sa mundo. Bakit po? Bakit po ginawa nila niyon? Para yung sakripisyo ni Apong Kristo na gumanap bilang anak ng tao, bilang anak ng Diyos, na tinubod na dito sa lupa para gawin kung paano gagawin ang tao para magbalik sa loob ng ng Panginoon. Pero hanggang po siya po nagpapaliwanag kung paano tayo ay magbalik. Yung lahat na pong nagpupunta rito, siguro po, sila po ay nakadama ang paliwanag niya po na magbalik loob sa Panginoon. Kaya po sila ay nagsusubikap na pumapasok dito para alam nila kung ano ang gagawin. Kung ano ang gagawin, unang-una, sa pamilya nating nakasakop natin kung paano natin idala para ilapit sa Panginoon. Tayo'y nasa pupunan pa lang ng ating mga magulang. Pinili na ng Panginoon para tayo'y magsilbi. Kagaya po ni Arenas noon. Tumututol siya dahil bata pa lang daw. Sabi ng Panginoon, nasa loob pa ng sepupunan ng magulang mo. Ikaw ay pinili kita para ikaw maglakad at magpaliwanag kung bakit ang tao sa panahon nito ayaw maniwala pa. Bakit ang tao nito ayaw pang magdalang materyales sa langit. Maramihan po nagdadala ng ang mga tao ngayon kung hindi bote, baraha ang dala-dala nila. Marami pong salamat. Salamat po kapatid. Nawa po ay nakatanggap kayo ng kanyang magandang paliwanag ng mga salita na magmula sa pakikinig natin sa ating mahal na Apo Kanching na mula sa banal na Espiritu. At sana po tayong lahat sa ating pakikinig sa Kanya sa araw-araw atin din pong matutunan at matutunan nating ibahagi sa ating kapwa katulad ng ginagawa ng ating CAPS. CAPS, salamat po. Napakaganda po ng inyong pinagkaloob sa aming salita. At sa ngayon naman po ang ating tatawagin ay ang may birthday, Kawan 12, sa pamumuno ni Tita Promise. Len. Magandang umaga po sa inyo. Magandang tanghali po. Nagpapasalamat po ako dahil po kaarawan ko po ngayon, pinatubayan po ako ng Ama na
andito pa po ako, buhay pa po ako, binigyan niya pa po ako ng buhay. At nagpapasalamat din po ako kasi po marami po nabago sa akin. Nung simula po nung nag-vigil po ako, marami na po nagbago sa akin. Tulad nga po dati, sa dati ko pong buhay, minsan po, nagsisimba nga po kami dito, kaso po ano lang po kami dyan, nakikipagdaldalan, kung ano-ano. Hindi po namin pinapansin yung mensahe po ni Apo. Tapos po, nung ano naman po, yun nga po na sinabi po yung kuya ko po na pumasok daw po kami dito, makinig po kami. Yun nga po, yung para pong, napunta po kami, pumasok po ako dito sa loob para pong, feeling ko po na parang ang lapit-lapit po ng pinto ng Panginoon sa akin. Para pong ang sarap-sarap po sa feeling, yung parang wala ka pong problema, yung lagi ka pong masaya, yun po. Tapos po yung lagi ka po niya pinapatnubay sa pang-araw-araw na ginagawa mo. Hindi niya po ako inaano, yung parang pinapabayaan. Tulad na lang po sa mga pagsubok, yun po. Nakakaya ko po kasi po lagi po ako dumudulog sa kanya. Nagpapasalamat din po kasi po, kung di po dahil sa kanya, hindi po ako mababago. Tapos po yun nga po, napunta po ako sa vigil, nag-vigil na po ako noon. Yun nga po, share po kami ng share yung mga problema namin, yung mga ginagawa naming tama't mali, yun po. Tapos po tapos nagpapasalamat din po ako sa Ama na binigyan niya po ako nung buhay na ganito at marami po nabago sa akin. Nagpapasalamat din po ako sa mga shepherd ko, si Mami Promise, si Mami Beth, si Mami Grace. Kundi po dahil sa kanila, paano po kami mga kabataan. Napakabuti po ng Ama, napakadakila po. Kundi po dahil sa kanila, hindi po kayo mababago, kundi po dahil sa Ama. At ano po mangyayari sa amin, pariwara po kami lahat. Kundi po dahil dito, maraming po salamat kay Apo Conching, sa Ama, na kundi po dahil dito mapapatunayan na nagbago na po kami lahat. At ang Diyos lang po nakakaalam na nagbago na po ako sa pagbago kong ugali, sa kilos ko, sa pagsasalita ko ng di maganda. Tapos po thank you po kasi lagi niya po ako pinapatnubay. Dati po, minsan po pag may problema po ako, dinadaan ko po sa galit, sama ng loob. Minsan po sinisisi ko pa po yung Ama dahil bakit po ganito, lagi nyo na lang po ako ginaganto, lagi na lang po problema ang iniisip ko. Pero po pag nagdulog ka po pala sa kanya, para po napakahiwaga po na konting dasal niya po, makikinig po siya. Mawawala po ang problema mo. Tulad nga po nung nakaproblema po ako, para po nagpasilay po siya sa akin sa ulap. Yung mukha po ng Divine Mercy, yun po. Tapos po napaginipan ko po si Apo Conching, na minimisahe niya po ako, tinaas niya po yung kamay ko. Tapos po, 3 po kami nakaputi. Tapos po para pong may umuna po sa akin liwanag. Para pinagnilayan ko po na sabi po ng Ama na diyan ka lang sa liwanag, huwag kang liliko ng daan para di ka matukso ng ibang tao sa ibang adyablo, yung ganun po. Tapos po nagpapasalamat din po ako dahil sa magulang ko, dahil nandito po ako at nagpapasalamat din po ako nandito ang dambana na to. Kundi po dahil sa dambana na to, wala pong mababagong tao. Maraming po salamat. May aalay po pala akong kanta sa Ama. Minsan ang buhay parang nagbibiro. Minsan panalo ka, minsan ika'y bigo. Buti na lamang mayroon akong kakampi. Nandyan ka palagi sa aking tabi. Kay laking pasasalamat at may isang Ama handang umalalay sa bawat kong galaw. Hindi matatakot anuman ang dumating.
dumating. Basta't kasama ko'y Ama, lahat ay kaya kong gawin, hindi mangangamba. Kung may pagsubok man, basta't kasama ko ikaw, lahat ay kaya kong gawin. Sabi, buti na lang, may Ama nandyan para sa akin. Salamat po. Nakita po nyo, narinig ang isang kabataan na dito po sa Dambana ay napakaganda po ng ibinigay sa amin. Makapag-vigil kaming lahat, ang mga alagad, ang CAPS, ang kapatiran. Lalo po higit ang dalawang time slot ng kabataan. Natutunan po nila ang magandang ugali, ang mabubuting asal. At natutunan din po nila ang makinig at makapag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Tingnan nga po ninyo, kesa sila yung mga sila po yung mga bata na matutulog na lang o babarkada, pero naririto po sila sa gabi-gabi, ting Biyernes ng gabi, sa pumumuno ng ating mabait at magandang si Tita Promise. Napakabuti po ng Ama. Wala po akong hawak na listahan na kagaya ng ibang ginagawa. Pero napakabuti po talaga. Isa-isa po nagpipresenta ng pagsishare. Ang aking pong tatawagin ay, kung nakita po niyo yung kahapon na Kuya Caps, isang Kuya Caps na medyo sumama ang katawan. Pare-parehas din po tayo may mga sakit po tayo lahat, may mga nararamdaman. Tingnan po niyo yung ating Kuya Caps kahapon, pero eto po siya ngayon. Caps, halina po kayo. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatira, mga alagad, at mga choir na si turing din na nung bumagsak kahapon sa mga po ang pakiramdam ko. Sila po ang nagbigay ng pagmamahal sa akin, inasikaso ko, saka pinalagahan na ako'y kanilang tulungan sa aking nagawang. Hindi ko po mapigil ng sarili ko noon na lagi po akong dumarating sa akin ang pagkakataon na yun. Hindi ko mapigilan. Pag po ako'y pinawisan, masama na po ang aking nararamdaman. Kaya po nagtitibay ako sa Panginoong Hesus at sa Diyos sa Ama na sana po ay pagalingin niya ako sa aking nararamdamang karamdaman, at sana po ako po ay tulungan niya, at magpahanggang ngayon po ay nararamdaman ko pa ang aking panlalambot at panginginig ng aking kamay. Dala po ng hindi pa ako masyadong maganda ang pakiramdam ko. Kaya po ganito ang panginginig ko, dahil ito po ay dala na ng aking karamdaman. Kaya po ako nagpapasalamat sa mga alagad na tumulong sa akin, na ang pagmamahal na ibinigay sa akin. Nagpapasalamat po ako ng marami sa inyo at sa mga choir na tumulong din sa akin, saka sa mga kasamahan kong CAP. Kaya po ako nagpupulot sa Panginoon Diyos at nagtitibay na sana po ako ay ipanalangin sa aking karamdaman na nasa hanggang ngayon ay aking
darapa pa. Dala po ng, ako po ay napasok dito, ako po ay nagkasakit noong 2010. Nahirang po ako bilang isang kap noong 2011. Sa tulong po ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, ako po ay inakay niya dito sa dambana. Dambana na napakadakila ng po ng ating Ama at ng ating Diyos na ako po ay napanaginip ko po noon si Apo Conching doon po sa bayan ng San Agustin. Siya po ay nakita ko nagdarasal at nilapitan ko po siya. Sabi ko, Apo, buti po ako nakarating kayo rito. Ang sabi niya sa akin, anak, ba't tagal na akong hindi napupunta ka rito, kaya nandun siya, nakita ko na nanalangin. Pagkatapos siyang manalangin, uwi na siya. Ako po ay naiwan dahil napagiliwan ko rin po sa San Agustin na pinapupunta ko niya ako roon. Kaya po ako nung araw din na yun, nagpunta rin po ako nung araw ng, hindi ko pa alam kung anong araw yun. Kaya po nagpapasalamat ako at si Divine Mercy na panaginipan ko na rin po yan na naghagis po ng isang lambat. Isa po ako sana silo. Ang ginawa po ng Apo, hindi na kami pataas din sa dambana at sinabing kay Papa Dekanyo, manalig peka kay kung pa ang pananalig ninyo at parang ang pananalig. Kaya po ako'y nagsusumakit at nagpapasalamat sa biyayang mga pinagkaloob niya sa amin. At saka magmula po noong mapasok ako rito, dahil po taon-taon, lagi akong laman ng ospital, lagi akong minsan po sa loob ng isang taon, 2 beses, 3 beses po akong napapasok sa ospital. Kaya po noong ako'y gumaling na, lumakas-lakas ko ng bagya, nagpunta na po ako rito. Dala po na ako po'y namamaga sa sakit kong namamanas. Na maghahawak po ang buong katawan. Tapos po, nanghihina po ako, hindi ako makalakad ng malayo. Nanlalambot po ako nung ako'y makarating dito. Ayun po ang nangyari, binigyan ako ng lakas ng Panginoon Diyos. Kaya aking nagpapasalamat at nagsusumakit sa Kanya. Salamat po. Salamat po, kapatid na Kaps. Maging matibay po tayong lalo sa Panginoon. At tayo po, nakita po niyo yung nangyari sa inyo kahapon. Talagang napakabuti po ng Ama. Di po ba? Hindi po niya pinababayaan ang kanyang mga matapat na naglilingkod sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Puro po yata Kaps ang aking tatawagin. Nandiyan po ba si kapatid na Mario Sagum? Salamat, Tita Seni. Ka-Facebook po, kaya hindi ako nakaligtas. Sa ating mahal na Divine Mercy, sa mga mahal kong mga alagad, mga Kaps, at sa inyo po lahat. Sarap na sarap akong nakikinig ng mga napapagaling, yung mga nagawi dito pagkatapos ay gumaling. Subalit kung atin tutusin ng pinaka-main, pinaka-tunay na
anong tawag doon? Dahilan, purpose. Yung madiretso tayo sa tamang daan. Yun po. Kahit po nung panahon ni Kristo, yung panggagamot po ni Kristo noon, bonus lang. Ang tunay na pakay niya sa mundo, yung kanyang pangangaral. Yan. Pag nakikita ko itong mga lagad, naalala ko tuloy yung buhay ni Mother Teresa ng India. Na inukol niya buhay sa pagpapagaling ng mga may sakit. Na buhay pa siya, tinawag na siyang living saint. Alam niyo, si Mother Teresa, nung isinusulat na yung kanyang buhay, yung biography niya, tinanong siya. Kasi napapansin si Mother Teresa, bago magtrabaho sa umaga, nagdadasal mahigit 1 oras bago lumabas, bago magtrabaho. So, tinanong siya ng kanyang biographer, Mother Teresa, ano po ba ang dinadasal ninyo, bakit napakahaba? Sumagot si Mother Teresa, hindi ako nagdadasal, hindi ako nagsasalita. Pinakikinggan ko kung anong sinasabi ng Panginoon. Nagtaka itong biographer. So, ang sabi niya, nagtanong uli, ano naman po ang sinasabi ng Panginoon? Wala siyang sinasabi. Nakikinig din siya sa akin. So, ang nagiging dahilan, ang nagiging punto ni Mother Teresa sa pakikinig niya sa Panginoon, hinahabi lang niya kung ano nakikita niya sa hangin. Kung nakikita, nadidinig sa mga huni ng ibon, doon lang niya iniingkod. Samantalang hindi niya nadidinig o nabis ang boses ng Panginoon. Samantalang tayo dito, araw-araw kung pumaparito tayo, nadidinig natin ang Espiritu, ang banal na Espiritu. At bakit naman ako maniniwala ang banal na Espiritu ngayon? Matagal pong proseso bago ako naniwala. Isa rin po ako sa mga caps na pilosopo. Nung ako'y bata-bata pa, sabagay bata pa hanggang ngayon, isip bata pa. Ang pinag-aaralan ko pa paano kontrahin yung Biblia. Ganun yung contradictory, yung lahat ng aking kwan. So, nagumpisa kami ng aking may bahay, ang aking pong may bahay ay isa ring alagad. Tayo ka nga, mahal. Wala rito, asata siguro. Ako'y minamaneho ko lang po siya noon. Hinatid-hatid ko siya mga June, July. Hindi ko na alam kung ilang taon na yun. Pasunod-sunod lang. Lahat na sinasabi ng banal na Espiritu, sinusulat ko po nga, pinag-aaralan ko kung saan-saan ang kwan. Hanggang sa, yung panahon po na yun kasi, tapos na yung aming mga anak, at saka nasa edad ng 50 plus, 55, ganun. Andun po yung edad na pag-aaway, andun yung edad na madalas magkahiwalay yung mag-asawa. Kumbaga sa paakyat sa bundok, yung paakyat kayo, magkahawa kayo ng kamay, pagpababa, ayan, diyan kayo nagkakahiwalay. At saka yung po ang punto na yung babae yata, meron silang menopause mata. At sa lalaki, anong tawag nyo? Kinakapos, parang gano'n. So, andun ho yun. Madalas kami mag-away. In fact, sinubukan namin mag-marriage encounter at ang sponsor namin ay si Tita Beth. Ayan. Pero sa marriage encounter siguro mga 18 kami. Pagkaraan ng 5 taon, nagkahiwalay halos lahat yung mag-asawa na. Hindi tumalab. Ayan, gano'n. So, nagsasalita nga po. Madalas yan gabi every other day. Nung hinahayo pa. Salita, tapos bendisyon. Hindi ko pansin, nagkukwento nga kami sa likod kaya nga sino ba may kwento nung, kaya nga tinawag na kapse kayo mga yan, dahil kapilang ng kape ka sa likod kaya. So, hinatak ako ni kapatid ni yung asawa ni Tita Irma, sa malangit na ang kaluluwa, si Loli. Halika ka, pabindisyon ka. Bendisyon, so pila ako, pila. Subok. Ilang, 1 buwan na siguro akong susunod-sunod. So, nung araw po na yon, nung nakahanda na ako maglayas, nakabalot na yung aking bag. Talagang sagad na ako leksyon. Bahala na. Nung matapat, merong mataas na nasa harap ko hindi naman ako nakikita ng apo at hindi ako kilala ng apo. Pag talilis niya, akong kasunod,
Nahawakan ako sa nawa ng Apo. Tatagan mo, ika niya sa akin, ikaw ang haligi ng tahanan, ika niya. Ayun, parang ganun, huwag mo tuloy yung iisip mo. Yung tuhod ko po, nanginig na. So, ayun, ito na yata ka ako. Ilang gabi ako noon, hindi rin ako nakakatulog noon eh. Ito, talaga na yata ka akong ito. Pero pagkaraan na ilang mga araw pa, natsambahan lang siguro ka ako yung So, pumila uli ako ng minsan. Minsan yun eh. Alam pa po ano. Baka napahaba eh. Pagka mahaba na inip yung mga cups eh. Binabasa ko doon yung The Vinci Code yata, yung The Vinci Code na kung saan laban na naman kay Kristo yun eh. Hindi ko sinasabi sa awa ko, walang nakakalam na ako nagbabasa noon. Akalain mo nahulaan na naman ng Apo nung sunod akong pabindisyon. Huwag kang maniwala ka sa aklat na yung foreign ang pagkakasabi. Ito na ang Panginoon, paniwalaan mo na ito ka sa akin. Totoo na ito ka ako. Marami pa hong nasundan. Kaya doon talagang tumibay na, meron pang isang talagang, yun ang tumimo sa akin. Ito na talagang kausap ko eh. Hinahayo no nasa Virgen de las Flores yata yun, malapit kila Loli. Madilim, karsada, maraming tao. Kami nag-uusap kami ni isang Caps na Cap Willie. Sumalangit naman, namatay na rin yung mga ako na lang yata natitira. So, piniplano namin doon na iparehistro sa SEC itong Divine Mercy para maging legal. Alam nyo nung tapos si Apo bago magsalita naghanap, umiikot. Nulo na siya nag-iikot hanggang sa makita kami sa likod. Tapos harap kami dalawa ni kapatid na Willie. Huwag niyong ituloy ang iniisip niyo sa amin. Ayan nagulat kami noon. Bayan mo ang tao ang kumilala ka doon sa pinapakilala ko ng Apo. Bihira po ang nakakalam nung panahon ni Kristo. Ayaw din niyang kilalanin yung otoridad, yung establishment. Nung pumasok siya sa Jerusalem, yung natatandaan niyo yung palaspas, yun eh. Natakot itong mga otoridad na akala kudita na. Ganun, ayaw kilalanin ni Kristo yung otoridad. Ganun eh. Kaya nung oras na yun, naku po, si Kristo ang kaharap ko ngayong kako. Yung gabing-gabi na yun. Ayan po, andyan po yung aking paniniwala, kaya ako'y buong pusong naniniwalang nandito ang banal na Espiritu. Maraming salamat. Isa patunay na dapat paniwalaan natin na ang Apo ko, ang babaeng kinalugdan, ang taong kinalugdan, na ang Espiritu Santo ay sumasa kanya. Atin naman pong tatawagin ay ang ating pinakamamahal na Mami Maris. Ito ng mga salita ang mabubuting. Papuri sa iyo, Ama, walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, wala yung kinalugdan na sa amin na yung kabanalan at tuwirang may handog sa iyo ang lahat ng aming taglay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Naaliw po ba kayo sa pagbabahagi ni kapatid na Mario? Nakakaaliw. Ano po? Sadyang, bakit ko po binigyan po na emphasize yung pagbabahagi niya? Sapagkat kung kayo po bilang mga tagasunod, mga pasyente man o sino man ay nagsusuri, ang kanyang pahayag po ay paniwalaan nyo. Sapagkat kagaya po ng ilang mga alagad na galing sa tuktok at nasumpungan nila ang ating Panginoon na sa baba, bumaba po sila sa kabila ng kanilang mga nakamtan, sa kabila ng kanilang katalinuhan, nang dahil may Diyos na buhay sa dakong ito, sa pamagitan nating mahal na Apo Kunching, alam nyo po, bago pa po kayo magsuri, may mga nauna sa inyong nagsuri. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po ako nagalak sapagkat hindi po sila basta-basta.
Sa kagaya nila Mami Beth, yung mga kapatid po natin na lahat halos na sumuko sa ating Panginoon. Sila po ay tuwiran na nasisilayan ng lahat kung ano ang kanilang ginampanan sa unang buhay. At tuwirang sinuko sa ating Panginoon ang kababaan. Nagpakababa po sila sapagkat nakita nila ang Diyos wala sa tuktok, nasa baba. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, hindi ko po matutulan ang puso ko sa kabila ng pagsawaan niyo man na aking tsura. Subalit ang puso ko po'y nag-uumapaw sa galak sa ginagampanan ng Diyos sa aking buhay. At isang patotoo po ang kaganapan lang ngayong araw na ito, na sadya po talagang pinagalakan ko ng Diyos. Na lagi niya pong pinatutuhanan sa puso ko at sa katauhan ko sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching at mga alagad, mga kaps, na ang ating Panginoon ay hindi natutulog. Lagi po siyang gising, 24 hours na gising, 24 hours na nakikinig, at 24 hours din pong nagmamasid. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Salamat po anak. Sabi nga, ang bawat ginagamit ng ating Panginoon, ayaw nilang parangalan sila bilang tao, subalit sa pagtupad po ng mga tunay na anghel ng Diyos, sa dakong ito ay tuwiran pong kalugod-lugod na mararamdaman po ng kapwa espiritu ang paghahandog na bukal na ang pasubalingan ng ating Panginoon. Hindi naman natin kailangan siyang silawin. Subalit yung paghahandog mo ng sarili mo ng buong katapatan, sadya pong kalugod-lugod sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kagabi po ay hindi ako nakatulog at syempre po, gaya ng dati, nakikipagniig po sa ating Panginoon na sabi ko nga kay Chris, anak, alam ko sa oras na ito'y gising ka. Wag mo na akong ilabas yung ating ulam at mayroon po akong menu na dadalhin at hindi mo na kailangan ilabas. Sabi po niya, Mami, alam niyo po laman pa lang kita ng isip kanina. Oo, miniro ko po siya. Namasyal ako kanina, ang daming tulog. Sabi, maging ikaw, tulog ka, kaya lang tinext kita kasi alam ko iniisip mo ako kung ilalabas yung ulam. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Anong oras po yun? Mga 1:30 to 2. Ayan po, gising po ako hanggang alas 4. Ano po? Ito po hindi isang pagmamalaki. Subalit may kaganapan po pinatupad ang ating Panginoon. Ngayon lang po, instant. Nasabi ko nga sa ating Panginoon, sadya pong hindi man tuwirang paniwalaan yung lahat. Subalit ang nagpapakatotoo po sa ating Panginoon, sadya pong hindi siya bingi, hindi siya bulag, bagkos sa bawat minuto, bawat segundo ng buhay mo, sadyang mararamdaman mo ang pag-ibig niya. Buhay po ba ang Diyos? Hanggang kagabi kanina ka po madaling araw at talaga pong salamat po Mami Beth. Salamat po na isang araw, sabi ko nga nag-uumapaw ang puso ko sa pagtupad ng Diyos sa buhay ko. Na hindi man po bumaba ang Diyos para ibigay yung dapat, subalit may mga tao po siyang ginagamit. May mga tao po siya na binabahaginan ng tumpak at tugma na alam mo yung mga taong ginagamit na yun ay puspos din po sa espiritu na sa kabila po ng, sabi nga, walang karapatan ng sino man na magreklamo sa Diyos kung anong pinagdaraanan mo, sapagkat sa bawat pag-aatas ng ating Panginoon, hinihiram lang po niya yung katawan natin. Amen po ba yun? At pagdaka, kapag batid po niya na ikaw ay susunod sa Kanya at ikaw ay sumusunod sa Kanya, gagamit naman po siya ng mga katauhan upang ikaw ay makasadsad at yun ay mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang naganap sa akin ngayong araw na ito. Sabi ko, Mami Beth, salamat. Sabi ko, nag-uumapaw ang puso ko sa kanyang anak. At tuwiran po, sabi ko nga po sa inyo, sino naman po kami na maalala ng mga kapwa po namin kung hindi dahil may isang Apo Kunching. Amen po ba yun? Nang dahil may isang Apo Kunching na sa dakong ito ay nag-akay at tuwirang nangaral ng mga katotohanan mula sa Diyos, ang lahat ng kaukulang bahagi ng Diyos na hindi man siya ang bumaba para ibigay sa iyo, kaya pong ibigay ng kapwa mo, kayang ibigay ng kung sino kapag mula din po sa Diyos ang bahaging ito. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang pinapupurihan ko po sa ating Panginoon. Sabi ko sa inyo mga kapatid, napakasarap po na lagi ko pong sinasambit sa puso ko. Maaaring sabihin niyo pong mayabang ako. Subalit sa katotohanan po ng kahit manakanakay lumalim na po ang pagtitiwala sa ating Panginoon, doon ko po nakikita yung kababawan ng pagtupad. Amen po ba yun? Na hindi mo maramdaman na hirap ang katawan mo at hindi mo rin mararamdaman na pagalang isip mo. Kundi kapag pinagamit mo ang katawan mo sa Diyos, ang katauhan mo sa ating Panginoon,
Siya po yung nag-iisip ng solusyon at ikaw lang po yung gumaganap bilang katauhan. Subalit, ang kabuuan po noon, ang Diyos ang gumaganap para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga kapatid, bakit ko po ito binahagi sa inyo? Sapagkat doon po ako nagagalak, napakababaw po ng kaligayahan namin na sa unang buhay, kaya mong gawin. Subalit ngayon po, sadyang wala na pong ibang access para gawin po namin yung mga bagay na yon para ibigay sa aming mga sarili. Subalit sa kaparaanan ng ating Panginoon, kahit hindi mo siya kaano-ano o kahit sino pa siya, kapag ang Diyos ang kumilos sa isip niya at sa buong pagkatao niya, kaya po niyang magbigay ng kahit magkano, kahit ilan, kapag ang Diyos na ang nag-atas sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po nakita na ang ating Panginoon, ang mga tumutupad din po sa ating Panginoon, ay hindi po sila kagaya nung una, kaya tinanggal po yung mga tithes, yung mga ikapo na yun na tinatawag, yung paghahandog ng mga ani, dahil dinadaya po ang ating Panginoon. Subalit alam niyo po, sa panahon ng Espiritu, yung paghahandog po na totoong pinahaginan na mula sa Espiritu, ayaw po nilang maghandog ng pingkaw, bingi, bulag, o dili kaya yung hindi mapakinabangan. Kundi, pinakamaliit ka man, kapag inatas ng Diyos na ikaw ay handugan, ibibigay nila yung pinakamainam. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At nararanasan ko po yun, lalo na po ngayong araw na ito, naranasan ko po yun. Kaya sabi ko, Ama, napakaraming salamat sa iyo. Kung naririto ka lang sa baba, hahalikan kita. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Subalit, sabi ko nga, hindi maitago sa puso ko ang bawat galak na nararamdaman ko sa tuwing tumutupad ang Diyos sa aking buhay. Na ganun lang pala kasimple, mga kapatid. Kapag mayroon kang itinawid, na alam mo wala kang taglay, at ang hawak mo lang ay ang Diyos, itatawid ka niya. Lalo higit kung ang itatawid mo ay matapat, at ikaw ay nagtatawid ay matapat din, magiging matapat din ang Diyos sa'yo para itawid ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, minsan may nagaganap na maaaring hindi makamtan ng ilan, sapagkat tayo po bilang mga tao, nararamdaman pa rin po natin na kapag ordinaryo lang itatawid natin, limitado rin po yung pagbibigay natin. Amen po ba yun? Hindi ko po sinasabi sa inyong bigyan niyo po kami ngayon. Hindi po kami mangingilak. Kundi pinaliliwanag ko lang po sa inyo yung aming nararanasan bilang mga alagad kung paano pong kumikilos ang Diyos. Na sabi nga, minsan maaalala mo, maraming nagbabahay-bahay, nangingilak, wala po kaming pambayad ng ganito, ganyan-ganyan. Alam niyo po sa dakong ito, hindi pa po nagaganap sa amin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, ang aming pananalig at pananampalataya, naroon po yung, naalala ko po yung sabi ni kapatid na Berhel, halagang 5 piso lang na ibibigay sa'yo, ang dami pang salita. Amen po ba yun? Kapag ipangingilak mo yung piyesta, amen? Subalit sa dakong ito, hindi po nagaganap yun. Sapagkat tunay na Diyos ang aming pinaglilingkuran at tunay na Diyos ang nagbababa upang kami handugan. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, ang aming maipagmamalaki lang po, ano po, sapagkat sa dakong ito, kung sa tuwina po'y sinasambit ang Banal na Espiritu, may bayad ba kayo? Wala pong kabayaran ng handog ng ating Panginoon. Kaya po'y pinangangalandakan sapagkat ang ipagmamalaki lang po namin sa inyo, kami pong mga alagad na tinipon at mga kaps, mga anghel, mga tagasunod na tumanggap sa ating Diyos, wala na pong usapan. Walang usapin na geso ganito, wala po. Kundi, ang aming nararamdaman, kung kalooban ng ating Panginoon, wala ka na dapat ireklamo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ganun po kasarap. At yun naman po, hintayin nyo. Hindi man tao ang magbalik sa inyo, sigurado, kapag nagbalik ang ating Panginoon, sobra pa ang tubo na ibibigay niya sa iyo. At yun po ang maipagmamalaki ko po sa inyo sa dakong ito, na sabi ko nga po sa inyo, kami may ngiti na naglilingkod, kami po ay masigla na sa bawat araw ay tumatahak sa dakong ito, na ang aming dala lang ay aming mga pagkatao. Amen po ba yun? Ang aming dala ay ang katapatan ng aming puso sa Diyos, ng aming isip sa Diyos, at doon po namin nararamdaman ng ating Panginoon ay mahiwaga. Amen? Hindi lang doon sa kailangan mo pang magkasakit para pagalingin ka niya, huwag niyo na pong hintayin yun. At kung ganun man ang taglay niyo po ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, baliwalain niyo po sapagkat ang ating Panginoon, siya ang may hawak ng lahat, magagawa po niya ang lahat upang ibigay sa atin ang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga kapatid, ito lang po iwanan ko po sa inyo. Ang bawat nagbabahagi, maririn po niyong suriin
upang doon ay kung siyempre po may mga tao na totoo kayo yung mga sinasabi nila, damhin niyo po sa puso niyo, yun po yung gamitin niyo pong pangsuri. At kapag nasuri niyo po na totoo yung sinasambit, gawin niyo po at magaganap din po sa inyo. Amen po ba yun? Sapagkat hindi po namin magagawang magpatotoo ng gawa-gawa lang. Maaring matalabid ang dila namin, maaaring magkaroon ng kaukulan na, kapaplastikan lang yun. Sapagkat ang ating Panginoon ay tunay at wagas ang kanyang pag-ibig sa katotohanan lang po. Sadya pong hindi na kayang bilangin ang mga hiwaga ng Diyos na sa dakong ito, sa paggamit niya po sa ating mahal na Apo Kunching, sa pagtalima ng ating mahal na Apo Kunching, sa bawat aral na pahatid ng ating Panginoon sa ating lahat, kung ating pong tatanggapin ang nakapaloob po sa pahatid po niya, ang pagkain natin sa araw-araw, andoon na rin po ang kasagutan natin sa bawat araw. May po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kung magkakaroon lang po ng kontento ang bawat isa, karampot man yan, malaki man yan, magiging kamtay lang ang damdamin mo sapagkat sabi nga ang ating Panginoon, napakabuti po niya, alam po niya kung anong kahinaan mo, alam din po niya kung anong makapagpapagalak sa'yo. Kaya sa isang iglap, hindi mo inaasahan, gumawa ka lang ng gumawa ng mabuti kapag sinurpresa ka niya, sadyang napakaganda ng kanyang gagawin para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po sa dakong ito po ay kaparaanan ng ating Panginoon upang ganap nating maunawaan kung ano yung kaya niyang gawin sa ating buhay. Hindi na kailangan nating mga pa, o dili kaya ay ayaw ng pahintulot ng ating Panginoon tayo magpakamatay sa hirap, kundi dahil sa pamamagitan ng gawaing ito, naiuulat po yung kaukulang dapat gawin ng bawat isa para ma-organize po natin ang ating buhay. Amen po ba yun? Sapagkat ang ating Panginoon ay organized. Alam po niya kung paano natin gagawin. Kaya pag nasundan po natin, hindi man lahat, sa akin po, pag nasusundan ko po yun, sadya po talagang napakasarap. Kaya sa bawat araw, ano man po ang nararamdaman, mayroon mga pagsubok, karamdaman o ano pa man, hindi mo dadalhin ng mabigat. Kundi mayroon kang pamatok, ang ating Panginoon, na sa bawat araw, ang nasa niya, huwag kang mahusgahan ng tao, bagkus tumutupad ka ng buong katapatan na siya ang masisilayan ng sinuman. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother of the House, sa araw-araw pong pagbibigay ng Ama sa Kanya ng mga pangyayaring marapat na ihain sa atin. Nawa po ay makapulot tayong lahat ng mabubuting gawa na binibigay sa Kanya ng Banal na Espiritu. Meron pa po akong tatawagin na gustong magbahagi, na kinukuribdib po yung dibdib na gustong-gustong magbahagi. Ang isang kabataan na muli, si kapatid na Andrew. Isang magandang umaga po sa buong kapatirang Divine Mercy. Ibabahagi ko lang po yung mga kadakilaan sa yung kabutihan po ng Diyos na nadama ko sa dako na to. Ito po kahapon lang po ito naganap sa akin. Magpapabless po ako sa katauhan po ni Tita Beth na nung pagkapatong po nung kamay niya sa noo ko, nadama ko po meron pong parang malamig po sa palad niya, pero wala pa po siyang sinasambit na kahit anong mensahe. Tapos nung naramdaman ko po yun, bigla pong nagmensahe na po na sinabi po ng Banal na Espiritu na damhin mo ang palad ng kapatid mong ito, ipinadadaman sa iyo na sa katauhan may taglay-taglay kang espiritu. Buhay po talaga, just kasi talaga pong hindi pa naman po niya binubuka yung labi niya, pero nadama ko po agad kung ano nga po yung nais ipahatid po ng Ama sa akin. Saka po, ibabahagi ko rin po yung mga pagdadalisay po na nakamtan ko po nitong nakaraan na nagkaroon po ako ng karamdaman na yung pong sumasakit po yung ulo ko, tapos lagi po ako nahihilo. Dumulog po ako sa mahal na Apo. Ang sabi po niya, magpahinga muna raw po ako. Tapos yun po, nagpahinga po ako. Tapos nung pong pangatlong araw, dumulog po ulit ako kasi naramdaman ko na naman po na sobrang sakit po ng ulo ko. Tapos sinabi po ng Apo na kung gusto mo magbanyos ka. Tapos po naalala ko po yung topic po namin ng vigil na
Yun po sa, kung yung tao lang daw po meron pong pananalig na kasing laki ng buti lang yung mustasa, maaari mo pong ilipat yung bundok. Yun po, nalig po ako na kahit hindi ako magbanyos, gagaling po ako. Purihin po ang Ama. Pangalawang araw ko na po na wala pong sumasakit sa akin kasi inangking ko na nga po na magaling na ako, pinagaling na po ako ng Espiritu Santo na sa pamamagitan lang po nung pagdampi ng palad ng mahal na Apo sa noo ko. Inangking ko na po yun na kahit po wala po akong ininom na anumang gamot na sa pananalig ko lang po gagaling na po ako. Saka po, nagpupuri po ako sa Kanya kasi napakarami na po niyang binago sa akin, sa buhay namin, na kahit man po salat po kami sa kayamanan, damandam ko po na mayaman po kami kasi nandito na nga po kami sa dako na to kasi nung po, ako lang po yung nagpupunta rito, nasundan po ng mga kapatid ko, 3 na, mas naging 4, ngayon po, 5 na po kami magkakapatid na nandito. Tapos, yung nanay ko po nandito pa, nagpupuri po ako sa kanya kasi iniisa-isa niya po kami na inaakay, gumagawa po siya ng kaparaanan kung paano kami akayin sa dako na to. Kasi kung wala nga po kami dito, hindi ko po alam kung nasa na po kami ngayon. Nandun pa rin po ako siguro sa kabataang lagi pong ligaw, ganun po na gala lang po ng gala. Ngayon po, lagi-lagi na po kami merong isinasaalang-alang na Diyos na buhay, na saan man po ako punta, lagi pong nasa isip ko, saka nilalagay ko po sa puso ko kung ano nga po yung natatanggap ko sa dako na to, yung mga naririnig ko na sa bawat minimensahe po ng mahal na Apo, saka po ng mga alagad po na ginagamit ng Diyos, na lagi ko pong pinangahawakan yung mga mensahe na yon, na kung wala nga po yun, siguro po sa bawat araw po bilang tao may lumbay po, may minsan nagkakasakit po tayo sa kalooban dahil po sa kapwa natin. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi kapag po nararamdaman ko na po yun, dumudulog lang po ako sa Ama, pinapahaplos ko po yung puso ko sa Kanya. Tapos agad-agad po, dinidig niya po yung panalangin ko na yon, na nawawala po yung lumbay sa puso ko, sa isip ko, pinapayapa niya po. Saka nagpapasalamat din po ako sa Kanya kasi sa bawat araw po, yung mga naririnig ko rito sa dako na to, na ibabahagi ko po sa kapwa ko. Kasi sa dati ko pong buhay, siguro po, pag makikinig lang po ako rito, parang dadaan lang po sa tenga ko. Ngayon po, hindi. Dumudulog po ako araw-araw na sa bawat marinig kong mensahe ng Banal na Espiritu, itimo niyo po sa isip at puso ko upang nang sa gayon po, magamit ko po ito sa bawat araw. Ito po yung panghawakan ko bilang tao, na sa kabila po ng maraming tukso sa paligid bilang kabataan, napaglalabanan ko po yun, na napakabuti po talaga ng Diyos kasi may itinanim na po siya sa puso ko, sa isip ko, na hindi man po nakikita ng tao, pero alam po ng Diyos kung ano po iyon, na alam ko pagdating ng araw, mamumunga po iyon, at may ibabahagi ko po sa kapwa ko. Maraming salamat po, yun lamang po. Salamat, Andrew. Kagaya nga po ng nasabi ko kanina, na yung mga kabataan na mga nagsisipag-vigil na yan, imbis na gumala, imbis na kung saan-saan magpunta at gumawa ng hindi maganda, naririto, nakita po ninyo, ang mga magulang, mga kapatid, naakay na lahat. At isa lamang po, yung pong mga tumatayo ditong mga pinili ng ating mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kung doon po tayo malalagay sa kanila, namnamin po natin ang kanilang mga tinuturan sapagkat isa po sila sa mga pinagkalooban ng Banal na Espiritu. Madadama po ninyo sa kanila ang katapatan ng kanilang mga sinasabi na nagmula sa Ama. Amen po ba? Tatawagin ko naman po ang ating mahal na Tita Beth upang siya naman po nating pakinggan ng mga magagandang salita. Maraming salamat po at
sa araw na ito, sa mga nagbahagi, sa nagbigay ng